Hello everyone! Today is Friday. Welcome to my cooking vlog. So for today's video, gagawa ako ng chicken nuggets. It is ready to fry chicken nuggets. So una, bumili ako ng chicken breast sa palengke. Hindi pa siya na-debone, so kailangan ko siya tanggalan ng mga buto-buto. Ihihiwalay natin ang mga laman sa buto. 180 ang kilo ng chicken breast na ito. Pero itong nabili ko ay 3 piraso lamang kaya hindi ito umabot sa 180. Ito ay 145 pesos lamang pero malaman naman siya. Ang buto nitong chicken ay gagawin kong chicken stock na pwede nating sabawan at pwedeng pang ulam ng mga bata. So after ko siyang ma-debone, I just chopped it into smaller pieces at gagamit ako ng food processor para gilingin ito. So, eto na nga pala ang food processor na nabili ko sa Lazada. Alam niyo po mga nanay, napakagandang investment ang magkaroon ng mga ganitong gamit sa bahay kasi napapadali nito ang ating mga trabaho. So, eto na nga ang ating karne. Hahatiin ko siya ng batch 1 at batch 2. Ayoko kasing mahirapan na ating food processor sa paggiling ng karne. Sa paggamit nga pala ng food processor na ito, kailangan mo muna bumilang ng 1, 2, 3, stop ka ng 3 segundo, 1, 2, 3, i-on mo ulit, tapos tigil ulit ng 3 segundo, pag ganun-ganun lang ang rhythm ng paggamit ng food processor. Kasi nagiinit siya, nag-overheat at may tendency na hindi na siya umandar. Kailangan mo siyang pahingahan para magamit ulit sa susunod. So, eto na ang first batch ng ating karne. Wow, napakapino niya. Paalala lamang po, mag-ingat sa paggamit ng food processor na ito at talaga namang napakatalas ng blade. So, ayan, sasalin ko na siya sa mixing bowl. First batch. So, eto na ang second batch ng ating karne. Gilingin natin ulit siya. Sa muli, kailangan mag-ingat sa paggamit ng food processor at paghawak ng blade kasi sobrang talim ng blade na ito. Huwag din hahayaan ang mga anak ninyo na maglaro ng mga ganitong gamit at baka masugatan sila. Tuloy lang sa pagiling. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, stop. Ganun-ganun lang para hindi mag-overheat ang inyong food processor. So finally, tapos na ang paggiling ng ating karne. Isama na natin siya sa first batch ng ating giniling. Ayan, napakapino niya. Sobrang pinong-pino. So maglalagay na ako ng mga sangkap. Garlic powder. Wala akong onion powder, kaya ang ginamit ko ay fresh onion na niyad-yad ko ng pinong-pino. Approximately tagwa 1 teaspoon lamang ang sukat ng aking mga sangkap. Nilagyan ko na rin siya ng paprika. Lagyan ko na rin siya ng konting asin, konting asukal, konting paminta, at syempre naglagay na rin ako dyan ng pampalasang seasoning. Nasa sa inyo kung anong seasoning ang gusto nyong gamitin. Hahaluin ko na siya ngayon gamit ang aking mga kamay. Maaring magtataka kayo kung bakit hindi ko pa hinalo ang mga sangkap habang ginigiling natin ang karne. Kanya-kanyang diskarte yan. Mas gusto ko kasing hinahalo ng aking mga kamay ang karne kasama ng sangkap para halong-halo talaga siya. At sa puntong ito, kumuha lamang ako ng isang malaking tray at isinalin ko dito ang ating meat mixture at papantayin ko lang siya. Hahayaan ko siyang ma-flatten dito sa ating tray at ipapasok ko siya sa freezer for about 20 to 25 minutes para maging firm siya. At dito na natin siya i-slicein maya-maya lamang. Ayan, flat na siya. So, after 25 minutes na pinasok ko siya sa freezer, nilabas ko siya at itong spatula ko ay nilagyan ko ng mantika para hindi magdikit-dikit habang ini-slice ko yung mga chicken nuggets na ito. Ayan, tingnan nyo naman, square na siya.
Kumuha lamang ako ng cornstarch ayon sa plato. At kukunin na natin itong unang square nitong chicken nuggets na ginawa natin. Idadust ko siya ngayon sa cornstarch. Yan, lalagay ko lang siya dyan. At syempre, hindi siya medyo square-square talaga. Bahala na kayong gumawa ng square. Basta gagawin natin siyang square para magmukha talaga siyang chicken nuggets. Yung mga usual na nabibili natin chicken nuggets. Pag hindi makuha ng isang kamay para buuin ang square, gamitan natin ang isang kamay. At masamasahiin. I-massage lang ng ganyan, ganyan. O, di ba? Ewan ko na lang kung hindi pa maging square yan. So, yan muna ang ating chicken nuggets na hilaw. Ididipan natin siya sa egg at sa breadcrumbs. Okay, babalik ko siya sa freezer for about 20 minutes para siya maging firm. After 20 minutes, ito na ang finished product. Ididip naman natin siya sa scrambled egg and then sa breadcrumbs. And here we go, paulit-ulit lang, gawin lang ng paulit-ulit hanggang sa maubos ang iyong meat mixture para maging chicken nuggets silang lahat. And then, charan! Ayan, we cook it, we fry it, and we will eat it. Thank you for watching, everyone. Try nyo na din ang recipe to. The homemade chicken nuggets by YLC Kitchen. Thank you so much. Goodbye. Bye-bye.